So maraming thank you sa mga nanonood sa aking mga vlog tungkol dito sa may Tacloban and lately. Kasi nga aalis na ako ng Tacloban, magmo-move na ako sa Samar Province, no? Punta rin ng Catbalogan City, Calbayog City, magsusursugon na ho tayo, tsaka Albay. Pero syempre, bibigyan ko ho muna kayo ng ng aerial view ng inyong lugar dito sa Tacloban City na in fairness din naman maganda din naman talaga ang iyang Tacloban City. Napaka-consistent, no, mapakalsada, mapa-set up, topography nila, ganda, no, set up sa kanilang urban area, sa kanilang pinaka-downtown doon sa may Quezon Boulevard ba tawag doon? Or basta yung boulevard yung papuntang public market na may McDo na paborito ko tambayan ay yung Jollibee na haba ako'y kumakain, dumudungo ako sa may Pantalan. Ngayon, eto, meron tayong aerial view, no? Pakita ko sa inyo yung topography ng Tacloban City na napakaganda. 'Di ba? Daming green areas, no? So in short, itong Tacloban City talaga kapag gagalingan pa ng mayor dito, tsaka nitong si Speaker Martin Romualdez, itong dalawa kung magtutulungan lang talaga sana para mas pagandahin pa, no, itong Tacloban City. Paniguradong mayroon pa itong talagang maibubuga kasi nga napakalawak, napakalapad ng area, no, na open spaces. Marami pang mga bakanting lote, 'di ba? Unlike sa Makati City, unlike sa City of Manila na wala ka na talagang mapagtamnan ng mga panibagong mga structures, establishments. Whereas dito sa Tacloban City, kita nyo naman napakalawak, napakalapad pa, napaka-spacious pa ng kanilang lugar. Plus meron pang kompleto pa, meron silang Highlands, meron silang Golpo, meron silang Pantalan Airport, 'di ba? So mga flatlands. So ang ganda talaga ng setup nitong si Tacloban City. Huwag yun ang gawing rason ng Bagyo. Kaya yan. Japan nga hindi lang bagyo meron doon, lindol din eh. 'Di ba? Earthquake, tapos bagyo. Oh, hindi naman sila hindi naman na sinabing kaya hindi umasinso. Huwag kayong ganun ha. Huwag ganun ang mindset natin mga Pilipino. Dapat tayo optimistic. Dapat tayo ay positive optimism, 'di ba? Walang rason-rason 'yan. Kaya natin 'yan na sumikat, umasinso. Kung nagawa ng Cebu City na napaka-prone din naman talaga nila sa bagyo, 'di ba? Kung nagawa ng Legazpi City, magawa nyo rin 'yan, no, na mas pagandahin pa ang inyong lugar. Yes, Legazpi City is lang sila, no, independent component city. Hindi pa sila highly urbanized city, pero mind you, mas para sa akin na parang kung ganda na talaga pag-uusapan, walang-wala ang ang Legazpi City, ang Tacloban City sa Legazpi City. So tingnan natin kung kung anong meron sa Tacloban City. Meron siyang population na 251,000. Tapos highly urbanized city siya. Tingnan natin yung kanyang revenue era, yung kanyang economy, no? So meron silang poverty incidence. Bumaba na naman. 10%. Kagabi lang to 25, 15% to nung tiningnan ko kagabi. Oh, bilis naman bumaba. Okay, updated siya, no? Okay, 10%. Congratulations. So, in a span of ilang days lang, no? Siya, nagbaba into 10. Dati 15% ang dito yung poverty incidence. Ngayon ay nasa 10.70%. Tingnan nga natin dito. Hindi ko na mahanap yung aking screen recording kahapon na nakita ko is 15% ang poverty incidence. Ngayon 10% lang 10.70%. Congratulations. Bumaba na siya sa basta bumaba siya kaagad in a span of ilang araw. Okay, balikan na ho natin. Asa na 'yon? Legazpi City, no? So meron itong meron silang 251 ang Tacloban City, tapos meron silang 1.9 billion in 2022. So puntahan natin si Legazpi City. Revenue to 1.9 or assets na lang. Sige, 4.7. Yan, asset 4.7 billion itong si Tacloban City. So tingnan natin si Legazpi City ng Albay. Okay, Legazpi City, Albay ay meron silang 209, no? So, pa rin, no? Pasok talaga to sa highly urbanized applying pa lang. Okay.
Kasi may nabasa ako dito, no? The city is applying for highly urbanized city. So, as of now, ano pa sila, no? Independent. Component city pa din. Okay. Component city. Hindi pa sila independent. Alright. Okay. So, meron silang 201,000 population. So, kung merong 4.7 billion assets itong si Tacloban City, si Legazpi City naman ay meron siyang 3.4. Okay, mas mayaman si mas mayaman si Tacloban City. Okay, pero at least hindi sila nagkakalayo. Pero sa poverty incidence, mas maraming mahihirap sa Legazpi City. Meron silang 17.62% poverty incidence. So, assets naman, so yun na nga 3.4. Konti lang yung gap nila. 'Di ba? Pero ayun, di hamak na mas maganda kasi ang view. Palibhasa kasi meron kasi Mount Apo, no. I mean Mount Mayon. Okay, so balik na tayo sa Tacloban City. Tacloban City. Where are you? Tacloban City is officially the city of Tacloban is a highly urbanized city on Leyte Island in the eastern Visayas region of the Philippines. According to the 2020 census, Tacloban has a population of 251,881 population, making it the most populous city in the eastern Visayas. The city is located 360 miles from southeast of Manila or from south of Manila. Okay, so meron silang dito, ulitin natin, poverty incidence. Founded sila noong 1970. Ang kailangan provincial capital, alright. Cityhood 1952, bata lang, no. I mean matagal na rin, 52. So in short say, sila 1952 sila pinanganak naging ang cityhood nitong si Tacloban City. So in short say, ilang taon na siya? 60 plus, no? 52, 6, 7, 8, 9, 2002, 2012, 2022. Okay, 73 years old na itong si Tacloban City. Tapos naging highly urbanized city naman siya noong 2008. So medyo matagal-tagal na rin pala. Si Tagum City, as far as I remember, parang 1990. Tingnan natin ha. Kasi si Tagum City, hindi pa siya highly urbanized city. Pero baka parang feeling ko mas mayaman si Tagum City. Tagum City. Tagum City is syudad siya ng Davao del Norte. Siya yung pinaka-capital town. Alright. Ba't hindi makita? Okay, meron silang 200, mas marami pang tao sa Tagum City. Meron silang 296,202 people, making it the most populous component city in Mindanao. In Mindanao. And okay, sa buong Mindanao talaga sila maraming tao. Component city. Alright, so gaano kayaman? Wow, grabe ang poverty incidence sa Tagum City. Congratulations, meron lang silang 8.43% na poverty incidence, no? Ibig sabihin, konti lang yung mahirap doon, yung walang pambiling pagkain. Okay, revenue. Mas mayaman pa rin pala si Tacloban City kasi ang kanyang total assets ay 4.6 billion itong kanyang assets. Si si Legazpi City ay meron siyang sa Tacloban City is meron siyang 7.4 something. Yun nga lang, mas marami ang poverty incidence kay Tacloban City compared to Tagum City. And syempre si Tagum City is bago lang siya naging cityhood, no. Okay? Pares lang pala, sorry. 4.7 si Tacloban City. 4.7 si Tacloban City, tapos 4.6 si Tagum City. Di ba? Mas bata pa si Tagum City. So in short say, mas mauungusan pa talaga ni Tagum City itong si Tacloban City. Pero syempre, sige, bigyan na natin i-consider na natin yung pagbigyan na natin, i-consider na natin itong mga taga Tacloban, taga Leyte na yan nga, hirap talaga din makaahon-ahon itong Tacloban City gawa nung dahil sa bagyo prone area ho talaga sila. Unlike sa Tagum City, walang bagyo, walang lindol, walang mga landslides. Ang ganda ng lugar nila. Tapos doon sila yung para naging as provincial capital, no, ng probinsya ng Davao del Norte. And syempre nasa Davao region, mayaman ang Davao region when it comes to agriculture. Yun naman talaga, alam naman talaga natin yung isang lugar, isang rehiyon, isang probinsya, once na ito mayaman sa agrikultura, sa aquatic resources,
land agricultures, mga ganon, di ba? Meron pa silang ginto. Wala silang ginto mismo sa kilang syudad, pero ang mga goldsmith, no, ang dami sa Tagum City, kaya sila tinawag na Golden City. Oh, di ba? Ang daming mga basta golden, daming mga goldsmith, no. Ang mga ginto galing sa Agusan and Davao de Oro tsaka Davao Oriental is doon binabagsak, dinadala sa Tagum City, or di ba? Kaya isa 'yon sa nagdadagdag ng yaman, asset ng Tagum City. Anyway, yun lang, no. Maganda ang Tacloban City. Kaya niyo 'yan, ha. Huwag kayong huwag niyo basta sabihin niyo lang, or huwag kayong papayag na, or huwag niyo tanggapin ang rason na kaya hindi kayo uusad-usad kagaya ng Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Iloilo City, Bacolod City, dahil sa kayo ay laging binabagyo, no. Huwag kayong maniwala doon, no. Kaya nyo yan. Kaya nga ng Japan. Di ba? Ulitin ko, hindi lang bagyo, super typhoon ang dumadaan sa kanilang bansa, pati na rin ang lindol, di ba? Grabe yung mga tsunami, lindol. So kaya nga lang mag-succeed, di ba? O syempre, magaling ang mga Romualdez, di ba? Matatalino, magagaling, smart, bright, di ba? Strong. So kaya nila 'yan. Magagaling ang mga Romualdez, di ba? So you have to entrust, no? You have to put your trust sa kanila as inyong mga leader diyan sa inyong lugar. Kaya niyo 'yan. Kaya nila. Kaya lang mayaman nga sila eh, di ba? Kaya lang naging bilyonaryo nga si Romualdez, 'di ba? So kung kaya niyang yumaman, mag-prosper, mag-progress daw sa kanyang sarili, pamilya nila, kaya rin nilang iahon sa kahirapan ang Tacloban, 'di ba? Hindi naman ganoon kahirap ang Tacloban kasi nga 10% na yung poverty incidence. So in fairness, so kudos, no, sa Tacloban kasi konti lang yung poverty incidence. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood, and I have to say bye-bye. Happy viewing, no. So yun na nga, tatravel na tayo. Papunta na tayo ng Samar Island.